clothes they wear, birds in the sky, know God's always there. If He takes care of all that He made, why would I doubt He'll make a way? No more. Simula po tayo ng masaya ngayon. Sige, hanap kayo ng mga 48 na tao. Tapos, kamayan niyo po yan, batiin niyo, magdeklara kayo sa Kanya na pagpapalain siya ng Panginoon. Ayan, let's start this Sunday with a joyful spirit. Hallelujah! Malamig pa rin hanggang ngayon. Kaya magsimula tayo ng may mainit na pagsamba sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Come on! And let's shout, praise the Lord! Amen! Okay, manalangin tayo. Tayo po ay mananalangin. Lord, salamat po sa isa pong linggo. Ama, ang araw po na ito ay tinakda nyo. Tinakda nyo, Panginoon, upang kausapin, upang pagpalain. Ngayong pong araw na to, kayo po ay magpapagaling. Kayo po ay magpapalaya. Kayo po ay maglilinis ng puso. Lord, dalangin ko na yung presensya nyo ay maranasan ng bawat isa. I pray, Lord, for more of you, more of your presence, and less of us. Panginoon, tanggalin nyo po ang mga balakid sa puso namin. Tanggalin nyo, Lord, ang kaaligagaan, Panginoon. Ang mga humahad lang para maranasan namin, marinig namin, Panginoon, at mabago nyo po kami. And Lord, this time we just offer to you this afternoon. This is yours. Dalangin ko, Ama, na palibutan nyo kami ng milyon-milyon nyo pong anghel. Malaman namin ang kalooban nyo at bawat Lord nanonood sa kanilang mga bahay. Kahit malayo sila, Panginoon, hihipuin nyo sila. Pagpapalain nyo sila. I pray that you open the gates of heaven. Lord, pour out your spirit. Lord, make it overflow. Bless all your people. And Lord, help us to worship in spirit and in truth. Huwag kami, Lord, na maging mga technical na mga church members na magsasamba dahil itinutos. Lord, so sasasamba kami kasi gusto po yun ang puso namin. Lord, salamat po. We just honor you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, hallelujah! Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak po. Pinakamalakas para sa ating Panginoon. Sino na pong ready? Ready sumayaw para sa ating Panginoon. Taas po tayo na kamay kung sino pong ready na sumayaw para sa ating Panginoon. Sino ready tumalon? Sino ready sumayaw para sa ating Panginoon? Hallelujah! Let's declare adoration to the Lord. Hallelujah. Habang
mo ba tawagan si Kuya Chris? Kuya Chris! Yan. Tapos tuturo po namin yung sayaw po dito sa kantang to. Yan. Okay. So, ganda lang po. Ano ba yun? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y magpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Nakuha po ba yan? Ayun po. So, ganun po gagawin natin. From the top. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y magpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Tapos meron po kaming isang sayaw doon na hindi ko makakalimutan. Tinuro po ni Kuya Anthony. So, kung si Kuya Anthony, tuturo po namin yung sayaw namin doon. Yan, papattern lang po namin sa kanta namin dito. So, sa chorus, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo siya, mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kantikan, ika'y papupurihan, pasasalamat at pagpagkailan. Okay po ba yan? Nakuha po ba yun? Ito, sige. So, from the top tayo. Pagpupuring pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kanluran, ika'y mapupurihan, pasasalamat at pagpagkailanman. Ika'y aking sasambihin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, pasasalamat at pagpagkailanman. Pasasalamat at pagpagkailanman. Minsan pa po, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Itaas ang ngalan mo, Diyos! Hallelujah! Tayo patuloy na magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Ating itaas ang kanyang pangalan sa ating mga awitin. Ating ialay ang ating mga puso sa hapong ito. O Diyos, we celebrate your goodness, O God. Lord, lagi naming inaalala ang pag-ibig niyo, Panginoon. Ang pag-ibig niyong walang hanggan, O Diyos. Napakaganda, Panginoon. Ang buhay na regalo niyo para sa amin, O Diyos. Dahil sa pag-ibig niyo. We worship your name, O God. We bless your name, Lord. Awitan natin ang ating Diyos
kamatayan mo'y dahilan. Tunay kong kalayaan, Tunay na kalayaan. kami ngayon iyong anak, pinamahal mo ng ganang pag-ibig, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinos. O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinos. O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Ikaw naman ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo. Kay ako'y sa iyo, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Sa iyo lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo. Kay ganda ang pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mong kay ganda, minsan pa, pag-ibig. Hallelujah. Sa iyong krus, ibinuhos. O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mong kay ganda
ang pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Come on, let's worship His name. Nararapat, Panginoon, na papurihan kayo. Sambitin natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Pasalamatan natin natin, Diyos. We give you praise, O God. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Jesus, nakita ang iyong nilikha, ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, sila'y nakilain, at magkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah! Purihin na, Diyos! Itataas ang ngalan mo. Sabay ikaw, Yahweh. We give you praise, all our worship, oh Lord. You deserve, worthy Lord, you're worthy Tinataas namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, ang dakilang pangalan ni Jesus. We give you all the glory, all the praises in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, patuloy dalangin namin ng kahayagan ng mga pangako mo po ay patuloy namin maunawaan. Patuloy na tumino sa aming pong mga puso at ikaw, Panginoon, ang siya magpapalago nito. Ama, pinupuri ka po namin. Hindi ka po nalilimitahan mula noon hanggang ngayon. Hindi ka po pwedeng limitahan sa araw nito. Lord, abutin mo po ang mga tagapakinig namin, Panginoon, online. And lahat po ng nandito sa church ay patuloy mo pagpalain. Ama, samahan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Di na po ako magpapakahaba pa. Gusto ko lang po ituloy ng konti, balikan yung aking pong pangangaral nung nakaraang linggo. No? Nais ko pong ipaliwanag saglit at gamitin ito bilang aking introduction. No? Nawa po, buksan ng Diyos patuloy ang ating mga puso't isipan. Balikan lang po natin yung nais ko pong ituro yung pagiging kinsman. No? Kinsman redeemer ng Panginoon. Siya po yung kinsman natin. At gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang gospel po ay hindi po nalimitahan sa New Testament. Naniniwala po ba kayo na ang gospel ay hindi po nalimitahan sa New Testament? Ito po ay nasa sa Old Testament na simula pa nung una na hindi po gaano nabigyang pansin. Gusto
pong i-emphasize ang soberanya nga po ng Panginoong Diyos sa patungkol sa kaligtasan ng tao, ang kawalan ng pag-asa ng tao dahil sa kanyang kasalanan, at yung covenant love, yung pangako ng Panginoong Diyos sa tao. Ano po ba yung covenant love? Ito po ay isang legal, contractual, ito po ay binding, ito po ay isang obligation. Obligation po ng bawat pumirma dun sa kontrata na siya po ay magiging totoo doon sa kanyang kausap. Tama po ba ako? Ganyan po ang kontrata. Nagkasundo. Ang Diyos nakipagkasundo sa tao at ang tao pong mga nanampalataya sa Panginoong Diyos ay mayroon pong kontrata. So malinaw po ba yan? Kayo po ay mayroong personal na kontrata sa Panginoon. Ganon din po ang Diyos. No? Ito po ay pangako, pledge. Ito po ay isang banal na sakramento, promise. Ito po ay isang commitment sa Diyos. Amen? Si Lord bilang ating tagapagligtas at Panginoon, may commitment po tayo doon. At asahan niyo po ang commitment ng Diyos sa atin, lagi pong naroon at hindi po nagmamaliw, hindi nagbabago at hindi nasisira. Ang problema, ang tao po ang madalas sumira sa kontratang ito. No? Meron pong tinatawag na relational alliance o alliance. Naalala niyo po sa KKK, Katipunan, nagkaroon po sila ng sumpaan, yung tinatawag na blood compact. Sa kasunduan po natin sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng pakikipag-blood compact. Kaya nga po sangkot dito ang dugo ng Panginoong Hesus. Amen? So, nais ko rin pong makita natin ang kawalan pag-asa ng tao. Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo still. No? You are totally depraved. As long as Jesus Christ is not your Lord and Savior. Amen? Doon po sa kwento ni Ruth, ipinakita po roon yung pagiging bankrupt ni Ruth at ni Naomi. Mga walang asawang maaaring tumulong, magbayad ng kanilang lupa, wala. Wala silang ari-arian na natiiwan. No? Kaya nga po sila po ay tinatawag na bankrupt. Which is nakikita po sa tao ngayon. Paano po nagkaroon ng salvation? Paano nagkaroon ng gospel sa lumang tipan? Pansin po ninyo, sa kwento pa lang po ni Naomi at ni Ruth, ipinakita na po ng Diyos ang kalagahan ng Panginoong Hesus. Pinakita niya roon na meron kang kinakailangan na maging makasama sa buhay na magliligtas sa iyo. At yan po ang tao. Meron po tayong mga pangangailangan na ang Diyos lamang po ang makapagliligtas sa atin. Hallelujah. Maliwanag po ba? Bakit parang inaanto kayo? Salamat po sa Panginoon. Bakit po? Purihin po ang Diyos. Kami po ay nagpahinga na kagabi mga bandang 3:00 pasado. Dahil si Mother po ay marami pong salamat sa mga nanalangin sa nanay ko. No? Siya po ay nakauwi din kagabi. Yung nga lang 1:00 na, no, ng madaling araw. At hinintay pa po namin dumating yung pamangking ko naman na makikitulog ng mga bandang 3:00. No? So, imagine kung anong oras na po kami natulog. At nagising po ako dahil kinakailangan ng nanay ko na pumunta sa CR. Okay? Ayaw naman natin pahirapan yung matanda dahil siya nga po ay nagsusuka. No? Kung ano-ano pang sakit. Pero purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga panalangin ninyo dahil ang kagalingan po ng Diyos ay naroon. Hallelujah. No? Ba't ko po naikwento ito? Ang tao po, walang kakayanan. Okay?
wala po siyang kakayanan para sa kanyang ikaliligtas ng kanyang sarili. Kami po ay puyat, antok na antok, pero kinakailangan namin tumayo. Ganyan po ang tao. Tayo pong lahat ay nabubuhay dahil may pangangailangan tayo. Patuloy po tayong lumalaban sa buhay dahil malaki ang ating mga kailangan sa buhay. Tama po ba? Sino rito ang walang kailangan sa buhay? Taas ang kamay. Alive sila, pastor. Gising sila. No? So, dito pa lang sa kwento ni Ruth, makikita natin yung pagkakaroon ng halintulad sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung tinatawag na parallelism. No? Dahil sa kasalanan, ang tao ay spiritually dead. Ang tao po ay under sin, nasa ilalim ng kasalanan, at hindi kayang i-redeem ang kanyang sarili. Ganun pong katatayuan ni Naomi at ni Ruth sa aklat ni Ruth, no? Hindi po ni Ruth natin, hindi po Ruth ng Bible. Okay? We are spiritually destitute without the basic necessity. Destitute. Wala, yung mga kailangan sa buhay, wala talaga. Kulang. Mababasa po natin yan sa Psalm chapter 49, verse 7 to 8. Hindi ko na lamang po babasahin. No? I think nandyan naman po yata. Ang tao po ay mahirap pa sa daga dahil sa kanyang kasalanan. Magaganda lang ho tayong manamit. No? Pero ang totoo, magaganda lang po natin ang ating gamit, pero ang totoo, dahil sa kasalanan, tayo po ay mahirap pa sa daga. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi sa pamamagitan ng mga pera natin, tayo po ay maliligtas. Amen? Hallelujah. Wala tayong righteous works. Hindi nga natin naisip na gumawa ng mabuti nung araw nung wala pa tayo sa Panginoon Lahat nga ng ginagawa natin, puro pawang mali. Ang mga iniisip natin, puro pawang kasalanan. Then, pumasok na yung God so loved the world, John 3:16. Hindi po ito is, nilagay ko po dyan, hindi ko po alam kung nandyan, God so loved the world, ang ibig po sabihin, this is not a reaction of God to man's goodness. Hindi to reaction ng Diyos sa kabutihan ng tao. Okay? Yung God so loved the world, hindi yan reaksyon ng Diyos dahil sa kabutihan ng tao. Ito po ay response of our absolute inability to save ourselves. Wala tayong kakayanan para iligtas ang ating mga sarili, kaya mismo ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Amen? So malinaw po. Now, sunod po, hindi lamang po na pinakita doon yung kawalan o yung destitution ni Naomi at ni Ruth, ipinakita rin din po na kinakailangan nila ng kinsman redeemer. Sabi nga po natin, kinsman redeemer. No? Sino ba tong kinsman redeemer nito? Sa salitang Hebrew, no? Ang basa po, ang salita pong ginamit ay yung Goel, no? Kinsman redeemer. Siya po ay yung pinakamalapit na kapamilya, no? Was the closest relative who had the duty, siya yung merong duty para bilin muli yung pamilyang naghihirap. Maliwanag po ba? Bilin yung kanilang property at i-restore yung pangalan ng pamilya. Maliwanag po, siya po yun, yung kinsman redeemer. Ano po ginagawa niya? I-restore ang mga nawalang gamit at yung family name para magtuloy-tuloy. Problema ho, namatay na yung asawa ni Naomi, namatay rin po yung asawa ni Ruth. So, wala pong pwedeng magtuloy ng pangalan nila. No? Wala po. Ano ba ang qualification ng kinsman? Ang kinsman po ay close relative of the same bloodline. Di ba kayo nagtataka bakit kinakailangan ng Panginoong Hesus magkatawang tao? Hello?
Amen? Kasi close relative daw pala eh. So, isa ito doon sa mga dahilan bakit kinakailangan magsakatawang tao ng Panginoong Hesus. Ang dami nagsasabi dyan, mga walang pananampalataya. Diyos siya, diba? Bakit hindi na lang tayo niligtas at bakit kinakailangan pa niyang magkatawang tao? Kasi nga mayroong batas na kinakailangan kinsman, kamag-anak. Kaya siya nagkatawang tao. Maliwanag po ba? Natututo tayo? Amen. No? Hindi lamang po yun. Pangalawang qualification, dapat voluntarily, He chooses to redeem the family. You know? Voluntarily. Ginusto niya. Kalooban niya na iligtas yung pamilya. At yun po ay makikita natin sa Panginoong Hesus. Voluntaryo, binigay niya ang buhay niya. No? Hindi lamang po willingness, Actually, hindi naman po si Boaz. Hindi naman po si Boaz ang talagang malapit sa pamilya ni Naomi at ni Ruth. Ang pinakamalapit, merong isa dyan eh. Mababasa po natin sa chapter 4 ng Ruth, verse 1 to 6. May ibang inoffer eh. At alam niyo po bang ginawa ni Boaz? Tanungin muna natin to. Para walang madaanan, para walang masagi, walang anong tinatawag doon, may mga term tayo doon mga tao eh. Ma-bypass, no? Para klaro ang lahat. Okay? Para maklaro ang lahat, para walang ma-bypass, anong ginawa ni Boaz? Naghintay doon sa gate, pagdaan nun talagang mas malapit sa kanya, nakapamilya ni Naomi. At sinabi niya, kinakailangan mo tong iligtas, bayaran, tulungan, kasi ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak na lalaki. So maliwanag po, Yun po ang pinakamalapit, hindi po si Boaz. So, pumayag naman yun kamag-anak eh. Liligtas naman niya, babayaran niya yung pagkakautang ni Naomi. Ang hindi niya matanggap ay yung pakasalan. Sino? Si Naomi. No, hindi niya mamar o madungisan yung kanyang pangalan dahil ikakasal siya sa isang Naomi. Sa isang Ruth. Yun ang hindi niya matanggap. Praise the Lord. Kumusta kayo? May mga dumarating pang mga kabataan. Pwede ba maiba lang ako sandali? Pwede po ba palakpakan natin ang mga young people? Ang dami pong blessing ng mga batang ito. At ang totoo po, isa po tayo mga magulang nila, blessing po ng Diyos sa kanila. Amen? So pagpalain po ng Diyos ang mga batang ito sa pamamagitan ng Panginoon at ng ating mga buhay. Hallelujah. So yun nga po, ayaw nung pinakamalapit na kamag-anak na madungisan yung pangalan niya. Payag siya, babayaran niya. Pero hindi siya payag na pakakasalan. Dito na ngayon pumasok si Boaz. Si Boaz naghihintay lang. Payag siyang bayaran lahat ng utang ng pamilya. Bilin muli at payag siyang muli ituloy yung pangalan ng pamilya. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Kahit na gaano po tayo kasama, kahit gaano pa tayo iniisip natin kagaling, still God is able and is very much willing to save us. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Maliwanag po ba? Only one person meets all the qualification. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus. So maliwanag po, sana po, dalangin ko na na-establish po natin na long before the New Testament, nakaporma na at ipinapakita na ng Panginoon ang salvation through the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Now, sino po ba ang ating kinsman? The greater Goel.
No, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. He came to redeem us. Jesus became like one of us. Diyos na nagkatawang tao. Kasi para tayo po ay iligtas. Amen? Hallelujah. Nagkatawang tao sa John chapter 1 verse 14. No, ipinapakita po, He is not ashamed to call us brothers. Hindi po ikinakaya tayo ng Panginoon. Hindi kailanman. Makikita rin po natin yan sa Hebrews chapter 2 verse 11. Hindi ko na po babasahin. Tapos, hindi lang po siya yung kinsman, He is able and very much able po sa mga utang natin sa kasalanan ay ang banal na dugo ng Diyos. Hallelujah. Dugo ito ng anak ng Diyos ang pinambayad sa iyo. So kung iisipin mo, ano meron ako at binayaran ako ng Diyos ng kanyang dugo? Alam niyo sagot ko po, wala. Wala po tayong may pagmamalaki. Dahil lamang po talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga kanina yung mga kantahan natin, natutuwa ako, mahal na mahal kita. Pero ang totoo po, ang talagang unang nagmahal po sa inyo, wala pong iba, kundi ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Long before, no? Long before, wala pa tayo sa lupang ito. Alam na ng Diyos, kinakailangan ako ni Vincent. Congratulations, Brad. Nakita kita, nasa unapang kita eh. No? Congratulations. Hallelujah. No? He is able. Hindi po disabled, no? Liliwanagin ko. He is able. No? Able. Tapos, ang Panginoong Hesus po ay willing. Hallelujah. Willing po siya na iligtas ang bawat isa sa atin. Ngayon po, papasok na po ako sa ating titulo sa araw na ito. Jesus and the Cross, the ultimate love. The ultimate love. Nung binigay ho ni Pastor Alexis ang mga schedule namin, tuwang-tuwa ako, Pastor, talaga. Talagang tuwang-tuwa ako. Sabi, ang galing. Hindi ibig sabihin na ang galing ni Pastor Alexis eh. Although I know, he has the knowledge, no? But I don't think so na nakita niya to. I think na ito ay itinalaga ng Panginoong Hesus. Through His life. Itinalaga ito, ibinigay ito ng Panginoong Diyos sa atin, sa church, through Pastor Alexis. Nakita ko agad, Lord, ba't ganun may connection? Number second ako, and number fourth. Pero ba't ganun yung sermon? May connection. No? May connection. Now, Jesus and the cross, the ultimate. Binabantayan ko po yung oras ko dahil tayo po ay magbibigay ng panahon sa Pillars of Faith dahil sila po ay kanila pong anibersaryo sa araw na ito. So, purihin ng Panginoon sa Pillars of Faith. No? Number 1 point, diretso ko na po. God's sovereign love. God's sovereign love. Tama ba ako? Yan. God's sovereign love. The source and motivation of love. Kayo, sino ba o ano ba ang pinagmumulan ng inyong pag-ibig? Ang ganda niyo kasi, Pastor, kaya loves na loves ko siya. Yahoo! Mga kabataan natin dito, no? Ngiti-ngiti ka, Chris, ha? Naintindihan ko naman, Chris. Ang source ng ating pag-ibig at sino ba ang motivation natin? Yan po ang pinagmumulan ay ang ating Panginoong Diyos. Sabi po diyan, for God so loved. Hindi po tayo lalayo sa John chapter 3, verse 16.
For God so loved, sabi po doon, this refers to the manner often interpreted in the intense nature of God's love. Wow, intense. Kaya Ralph, nasan ka Ralph? Ayun, nasa dulo. May nagtaas ng kamay kahit di kita nakikita. Kahit gaano pa ka-intense yung mga pabango, may mas intense pa dyan. Wala pong iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. No? Ito po ay nagmula dun sa Griegong salita na ang ibig sabihin po so much, yung hutos, no? For God so loved. Ang ibig po sabihin yung intense nature ng pag-ibig sa tao. Grabe. No? Bakit grabe, Pastor? Pansinin niyo, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ibinigay na ng Panginoong Hesukristo, wala ka pa rito sa lupa. Amen? Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Sino ako para ibigin mo ko, Panginoon? Ano meron ako para mahalin mo ko? But God doesn't mind those things. Ang tingin at ang naalam lang ng Diyos ay mahal niya tayo. At wala pong iba. No? Siya po ang pinagmulan, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Yung gusto ko pong sabihin din na ito po ay sovereign initiative. Nabubulol-bulol. Ito po ay initiative mismo ng Diyos. Wala pong nagturo sa Kanya. Kusa po niyang ginawa na mahalin tayo. Amen? Wala tayong magagawa, wala tayong meron para mahalin tayo ng Diyos. Buti pa ngayon ang tao ganon. Ang tao kaya minamahal ka dahil sa maganda ka, pogi ka, no? Dahil meron silang makukuha. Pero ang God, minahal tayo ng Diyos. Minahal ka ng Diyos, no? Kahit alam niyang wala siyang mahihita sa iyo, sa atin. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. It is intense. Kaya kanina yung awit ni Joy, nung pa-practice sila, yung incense, no? 24 hours na amoy ng mga tao sa paligid ng templo. Sana yung pag-ibig din natin sa Panginoon, hindi lang kapag Sunday, 2 hours. Sana, this is everyday 24 hours. Amen po ba? Ang pag-ibig mo ba sa Diyos, 24 hours? 7 days a week? Baka naman ano lang yan, 2 hours lang yan pag Sunday. No? Dagdagan natin ng 2 hours ulit pag Wednesday. Hallelujah. Ito po ang pinanggalingan po nito ay yung initiative ng Panginoon. No? God's love is not a reaction to man's worth. Ulitin ko, pakinggan po ninyo. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, hindi ito reaction niya dahil ikaw ay worthy. Dahil tayo ay worthy. No. Wala tayong imaipagmamalaki sa Panginoong Diyos. Hindi tayo worthy. Walang worth sa atin para tayo pagbigyan o pag-ukulan ng pag-ibig ng Diyos. No? But, pakinggan po ninyo, it is an act of unconditional grace towards fallen world. Wow. Unconditional grace. Dahil sa makasalanang mundo. Amen? Ako man iniisip ko nga yun, Lord, ba't ganun? Ako man meron ako isang bagay na ginawa na hindi maayos. Di ba? Kung meron mang may responsibilidad na ayusin yun, yun ay responsibilidad ko. Tama po ba ako? Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
yung responsibility na tayo po ay ayos, siya na rin po ang gumawa. Hallelujah. Mga taong matitigas ang ulo na pilit na lumalayo sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para abutin tayo. Hallelujah. Grabe pag-ibig ng Lord. It is an electing love. Sabihin nga po natin, electing love. Ano ba itong electing love? Ito po ay intentional, conscious, willful choice. No? Ito po ay pinili ng Diyos sa pamamagitan ng kalooban niya. Mas ginusto niyang mahalin ka, kapatid. By the way, meron po ba tayong bago first-timer sa araw na ito? Na ngayon lang po nakadalaw sa gawain sa araw na to? Ayun, praise the Lord. Welcome. Welcome ka sa gawain ng Panginoon. No? Welcome. Meron pa po ba? Si sister lang. Dalangin namin, i-bless ka ng Panginoon. No? Natutuwa ako sa Panginoon, grabe ang pagiging intentional niya. Conscious. Alam niya yung ginagawa niya. No? Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung mangyayari sa kanya sa pag-ibig sa mga taong punong-puno ng kasalanan. Hallelujah. Alam niya ang aabutin niya. And yet, still, He chooses to love us. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay pinili ka ng Diyos, tinanggap ka ng Panginoon, kinumit ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin, sa atin. Committed ang Lord na anuman mangyari, committed ako sa mga taong ito. Ang hindi lang committed ay ang tao. No? Kahit nga tayo minsan mga Kristiyano na still, nalilimutan natin yung commitment natin sa Diyos. Hello? Konting problema, konting sigalot, nakakalimutan natin yung commitment natin sa Diyos. Di ba, banatan ko na yan Maras ka dyan. Nakalimutan, born again pala ako. Anak pala ako ng Diyos. Di, tumabigay dyan, babanatan ko na talaga yan. Nakakalimot tayo sa mga ganung bagay. Amen ba? Naku, minsan, hindi nga ganun ang reaction. Minsan, gusto kong pababawi ng konti. Kung di lang ako, babanatan ko na to. Minsan ganun No? And still, makikita natin doon sa mga ganun tagpo, na tayo po ay mga tao. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang long suffering, grabe. Sige anak, may pag-asa ka pa. Tuloy lang natin to. Amen? Tayo po ay may pag-asa. Amen? Parang ayaw nyo yata May pag-asa ho tayo sa Diyos. Kaya nga ayaw tayong bitawan ng Panginoon Hallelujah. He chose us in Him before the foundation of the world. Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Sabi pa po dyan, He predestined us for adoption. Itinalaga niya na. Ito, aampunin ko to. Wala ka pa. Imagine, wala pa tayo sa mundo. Sinabi na ng Lord, aampunin ko to. Paglabas nito. Hallelujah. Ganong kakamahal ng Diyos. Amen? So, hindi ito by chance alone. Hindi ito yung tsamba. No? Ang pananampalataya po natin, hindi tsamba. Ang mga pananampalataya po natin tinalagana ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka ba proud nun? Wala pa tayo sa mundo, inaabangan na tayo ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ni Lord na maninirador ako, manunumpit ako ng karayom. Noon pa. Pero mahal niya na ako.
Grabing ginagawa ko noon, no? Pagdaan ng mga kaaway ko. Buti kung sumpit lang yung munggo, tayo, no? Okay lang yun, eh. Makati lang yun, eh. Yung sumpit ko, bumabaon. Karayom. Na nilagyan ko, tinalian ko ng, huwag nyo nang gayahin, ha? Tinalian ko ng walis, tambo, para yun yung buntot niya. Kabit talaga, kabit, eh. Ganun po kasalbahe si pastor. Pero, gusto ko ipakita sa atin dito, hindi yung kasalbahihan ko, eh. Gusto ko ipakita dito sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Na nagliligtas at nagbabago ng tao. Hallelujah! Di mo, tamaan, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. No? Sa pool lang. Pwede. Ang dami rito mga chismosa. Pero still, nandito ka, pinili ka ng Diyos na maligtas at magbago dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Punta na po tayo sa number 2 dahil nakikita ko po yung oras bumababa. The object of God's love is the world. The world, ang mundo. Ang object ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba ibig sabihin, pastor, ng mundo dyan? The world. The world implies yung scope ng redemption ng gagawin ng Panginoong Hesus. Yung laki ng kaligtasan na ibibigay ng Panginoong Diyos. The world. Hindi naman sinabing all men, eh. Ang sinabi, the world. So, ibig sabihin, pinapakita rito, hindi all. Many lang. Marami lang. Marami hong magtataas ang kilay dyan, malamang. Lalo na online. No? Pakinggan po ninyo. Gusto hong iligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ang lahat ng taong mananampalataya kay Kristo. Ang problema, hindi po lahat mananampalataya kay Kristo. Kaya nga ang sabi po dyan, many lang. Hindi all. Pag sinabing all, tapos na laban. Lahat tayo. Ang ending, tayo-tayo din magkikita. Di ba? Pero hindi eh. Ang sinabi po dyan, many. Gusto ko pong buksan natin ang ating mga isipan. Basahin ko pong muli ang John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So maliwanag po ba? Sabi dun, whoever. Sino man ang mananampalataya sa Kanya. So maliwanag po. Praise the Lord. Welcome po sa gawain, Pastora. Nanay, Linda, welcome po kayo sa gawain. Hallelujah. No? The world. Hindi po lahat, no? Kung hindi lamang doon sa mga mananampalataya. Sa kanila na magbibigay ng pananampalataya sa Panginoon. Okay, maliwanag po ba? No? Sabi pa po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Totoo po yun. The reason bakit ka nagmamahal ngayon, dahil ang Panginoong Diyos ang unang nagmahal sa atin. Hallelujah. No, hindi natin pinipili ang Diyos. Ang Diyos ang unang pumili po sa atin. Hallelujah. Sunod po, punta na po ako sa pangatlong point natin. The gift of the Son. No? Ito po yung pinakadakilang demonstration of love. The demonstration of love. Ano pong sabi niya sa verse 16? Gave His only Son. No? The cross is the central point or primary point demonstrating that love is not merely emotional but sacrificial. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos hindi emosyonal. Ang pag-ibig ng Diyos may kalakip na sakripisyo. Oh, kung titingnan mo ba naman si Chris ewan ko na lang.
Pasensya ka na, nandiyan ka eh. Nakita kita uli. No? Pag titingnan ng Panginoong Diyos ang tayo, ano kaya ang tingin niya sa atin? Matutuwa ba siya? O ito yung isa kong pinagsasakripisyuhan? No? Pero ang pag-ibig po ng Diyos, hanggang sa pagsasacrifice, ginawa niya. Minahal niya tayo. Hindi po siya nagdalawang isip para po sa atin. Hallelujah. Sabi po uli ng verse John, 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Ano? This is how God shows His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Kabayaran para sa mga kasalanan natin. Diyos na punong-puno ng pag-ibig at kabanalan, no? Ang siyang nagsakripisyong magmahal sa ating mga makasalanan. Hallelujah. At ganong kanya kamahal, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. This is how we know that Jesus loved us. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Binaba niya yung kanyang sarili. Natawa lang ako, naalala ko lang, singit ko lang konti, no? Gusto ko po itama yung mga kaisipan natin. Ang Panginoong Hesus po, kailanman hindi po nagpakamatay. Hindi po siya nag-suicide. Okay? Hindi po nag-suicide ang Panginoong Hesus. Siya po ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para bayaran ng ating mga kasalanan. Naalala ko kasi before, naalala ko nung mga bata pa kami, naalala ko yung isang kaibigan ko, sabi niya, nag-suicide daw si Lord para sa akin. Parang mali yata. Mali po yun. Hindi po nag-suicide si Lord. Siya po ay nag-sacrifice ng buhay. Amen? Hallelujah. Sa John chapter 15, verse 13, no? Sabi po dyan, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Alam niyo po ba tawag dito, theologically speaking, ano? Nagtuturo po tayo ng konting doktrina. Ito po yung tinatawag na substitutionary atonement. Dahil ang tao ay makasalanan na dapat tayo ang magbayad, sino ho nagbayad ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. Yun po yung tinatawag na substitutionary atonement. Hallelujah. Hindi ka ba proud? Di ba nakaka-proud? Na ako bilang makasalanan, inako ng Panginoong Hesus yung kasalanan ko dahil ganun niya ako kamahal. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Jesus serves as a substitute to satisfy God's justice, para mapunuan yung justice ng Lord, para mailayo yung galit ng Diyos sa atin, no? Yun po para sa akin ang nagpapakita ng greatest expression of love. Amen? Yung ilayo niya yung galit niya sa atin sa pamamagitan ng ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ died on the cross as a substitute for sinners, bearing the penalty of human sin in their place to reconcile humans to God, para tayo ay magkaroon ng reconciliation sa ating Ama. Amen? I do not know with you, no? Every time na mababasa ko po ang John 3:16, hindi po ako nag-iisip na, alam ko na yan eh. Alam niyo, pag nagbabasa ko ang John 3:16, salamat Panginoon. I am full of awe. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Ama. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Panginoong Hesus. Dahil sa ginawa mo para sa akin. Para sa mga makasalanang tatalima at tumalima sa iyo.
Hallelujah. Lipat na po ako dun sa sa pangatlo. No? The use of love. Yung pagkakagamit ng Diyos sa pag-ibig. Sabi po dyan sa verse 16, whoever believes in Him, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Alam niyo, ito po yung nilagay ko. Faith is the instrument, not the cause of salvation. Maliwanag po ba? Faith is the tool, the instrument. Okay? Hindi siya yung pinagmulan ng salvation. Ano po ang sabi? Ang faith ang paraan para ang tao po ay maligtas. Gusto ko lang po maging malinaw ang lahat. Amen? Naliliwanagan po ba tayo? Ang pinagmulan ng ating kaligtasan ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po ito nagmumula sa kung ano paman. Okay? Ito po ay nagmumula sa ating faith sa Panginoong Hesus. It is a gift that connects believer to the work of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Sabi pa po dyan, should not perish, but have eternal life. Ipinapakita po nito ang dakilang pag-ibig. No? Ang dakilang, ano ba tawag doon? Transition. No? From spiritual death to eternal life. Sa mga taong mananampalataya, ipinapakita rito yung transition, yung paglipat. Mula sa kamatayan, nanampalataya ka kay Jesus Christ, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, ikaw ngayon ay inilipat na saan? Sa buhay. Buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Hallelujah. Amen. Hindi sa galing mo, hindi sa talino mo, hindi sa ganda mo, hindi sa laman ng wallet mo o ng bangko mo, kung hindi dahil sa pananampalataya mo kay Jesus Christ. Maliligtas ang tao. The only hindrance, yun ang problema, the only hindrance to receiving this gift is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Yan ang hindrance. So yung mga taong sinasabing sila po ay nananampalataya kay Kristo sa nguso at hindi sa puso, sorry po. Isa po yan ay alam na alam po ng Diyos yung mga nananampalataya lamang sa Diyos sa pamamagitan ng nguso at hindi sa puso. Sad to say, may mga taong ganyan. Sinasabing nananampalataya kay Jesus Christ sa nguso, pero hindi sa puso. Kasi kapag sa nguso, walang wenta yun eh. No? Walang bigat. Pero pag sa puso, ibig sabihin totality, mula ulo hanggang paa, mahal mo at nananampalataya ka kay Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. No? Yan po yung isa sa hindrance, yung kawalan ng pananampalataya. Ito po yung mga resulta. Ito yung kita natin. Love of money and worldly riches. Mahal na mahal mo yung pera, tsaka yung kayamanan sa mundo. Mas mahalaga yung. Kapag ganun ang ugali mo, kapag ganun ang ugali at asal ng tao, mas mahal niya ang kayamanan niya kaysa sa Diyos, sorry, hindi ka qualified sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? No? Nandiyan po yata. Hindi ko na nailagay. From Matthew chapter 19, verse 24. Tapos, living in sin. Nabubuhay sa kasalanan. Yung tinatawag na, you are entangled with sin. Buhol-buhol na yung kasalanan sa katawan mo. Kaya hindi ka na makaunsad. Hindi ka na makagalaw sa tindi ng mga kasalanan mo. Amen? Pangatlo, ano pa pumipigil sa kaligtasan? Self-righteousness. Pride. Ang akala mo, ikaw na pinakamagaling sa lahat. Lahat ng sinabi mo, tama.
wala na kami. Sige, mali na kami lahat. Okay? Depending on one's own work rather than believing and having faith sa grace ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse 9, 8 and 9. Amen? Ang sabi dun, by grace. Tuloy ko, neglecting the gospel or ignoring the call. Ito nga po yung sinasabi ko. Ano ba yung nag-neglect ng gospel? Sino ba yung umaayaw sa panawagan ng Panginoong Diyos? Yung mga hindi po nananampalataya sa salita ng Diyos. Yung mga taong pinatitigas ang kanilang puso kahit alam na nila at nakita nila ang katotohanan. Kaya mga kapatid, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Salita na to ng Diyos. Magmamatigas pa po ba tayo? Hello? Amen? Tayo po ay umaasa lamang at sumusunod sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bigyan niyo po ako ng at least 3 minutes at iko-conclude ko na po. Pakinggan niyo po itong babasahin ko. Hindi ko po alam kung nailagay. The ultimate love of John 3:16 is not a sentimental love. Pakinggan niyo po ako. Hindi po ito isang sentimental love. Yung kapag nakagawa ka, no? Nagkalukot-tukot na yung mukha mo, tapos masaya ka uli na feeling mo, bumalik yung peace, tapos may nagawa ka na naman mali. Hindi po sentimental ang pag-ibig ng Diyos. But a supreme, unconditional, and sacrificial love that ensures the redemption of the elect. Ito po ay punong-puno ng unconditional at pagsasakripisyo na klase ng pag-ibig. Amen? Yan po ang pag-ibig ng Diyos. At yan po nawa ang makita at dumaloy sa ating mga buhay. And lastly, let me connect this, Jeremiah 31:3. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong lalayo dun. Kaya nga po tama yun eh. Kapag may nagawa kang mali, feeling mo nalalayo ka na sa Panginoon, huwag mo nang hintayin pang umabot hanggang kanto. Balik na agad sa Panginoon. Balik na. Huwag kang bibitiw sa Panginoon. Kahit may nagawa kang pagkakamali, balik agad. Pagsisihan mo. Amen? At hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na bumago sa iyo. Continue to follow the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tindi, bigat at laki ng pag-ibig mo, Panginoon, para po sa amin. Ama, dumadalangin kami sa iyo sa hapong ito. Patuloy na naninikluhod ang aming puso at ang panalangin po namin. Lord, kami po, Panginoon, Ama, ay patuloy mong baguhin. Patuloy mo kaming tanggapin. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig na meron kami, Panginoon, sa iyo, lagi pong mauna sa aming pagkatao, sa aming isipan, sa aming mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Can I invite you, sis, dito sa harap? We just want to pray for you. Anong name? Felicity. The reason why you are here is not because in-invite ka. We can invite anyone sa kali kung saan
as your Savior. Of course. Samahan ka namin manalangin. And through this prayer, gusto ko maintindihan mo na we will ask forgiveness. Kasi yun yung naglalayo sa tao sa Kanya. Yung sin, we will ask forgiveness. Sundan mo yung prayer na to. Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ibinigay mo ang iyong buhay para po sa kaligtasan naming mga tao. Para po sa kaligtasan ng Panginoong Hesus, Panginoong Hesus. humihingi po ako ng kapatawaran Hihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong pagkakamali, sa lahat ng nagawa kong mga kasalanan, pagkakasala. mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako. Panginoong Hesus, pagharian mo po ako. Maging Panginoon, Hari, at tagapagligtas ka ng buhay ko. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na magbago at magamit mo for your glory. Panginoong Hesus, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagliligtas mo. Sa iyo na po ang aking buhay at ang aking pananampalataya. Amen. Pipray ka lang muna namin. Lord, tinataas po namin sa iyo si Felicity. God, I pray and I declare for your blessing to be upon her, Lord. Open her heart, open her mind, Panginoon, sa mga salita mo. At patuloy dalangin ko, punuin mo po siya, Ama, ng kapayapaan at kagalakan sa puso. And I pray, Lord, makita niya, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanyang buhay. Bless mo po siya, sampu ng kanyang pamilya. Let it begin with her. Father, I thank you, Lord. All glory and all honor, all praises belongs to you, God. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Hallelujah. I just want to offer this prayer. Lord, dalangin ko po sino man po sa aming kalagitnaan ngayon, Ama, ang may matinding pangangailangan. I pray for you to bless them. And Lord God, dalangin ko rin nga po at sino man may mga karamdaman sa aming kalagitnaan o sa mga nanonood, bigyan mo po sila ng kagalingan, Diyos. Lord, ikaw po ang maluwalhating sama-sama sa aming buhay. Purihin ka sa pangalan po ni Jesus.